Sa Kerch, nagaganap ang lahat. Pinatitigil ang lahat ng tren papuntang Crimea. Bumababa at bumabalik ang mga tao ron. Ito ang Kerch. Ayan, buong gabi may mga pagsabog at sunog. Palapit na ng palapit ang mga drone at missile ng Ukrainian sa tulay ng Crimea. Ngayong gabi, nagreklamo ang mga Ruso na mismong sa ibabaw ng tulay ng Crimea ay gumana ang air defense ng mga Russian na mananakop. Ngunit narinig ang mga pagsabog at putok sa magkabilang panig ng tulay ng Crimea. At sa teritoryo ng sinakop na Crimea sa Kerch, pati na rin sa teritoryo ng Russian Federation sa Port Kavkaz. Muling inatake ng mga Ukrainian drone at missile ang parehong sentro ng logistika para tuluyang putulin ang kipot ng Kerch. Kasabay nito, sa teritoryo ng tinatawag na land corridor sa sinakop na timog ng Ukraine, mas lalo pang lumalala ang kalagayan ng mga mananakop. Ipinakita ng Ukrainian intelligence ang bagong footage kung paano napuputol ang kanilang lohistika doon. At sa gitna ng lahat ng ito, biglang inanunsyo ngayon ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Russian Federation na handa silang agad na ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan kasama ang Ukraine. Mukhang ginagawa nila ito para kahit papaano ay mapahinto o kahit mapatigil pansamantala ang malalakas na pag-atake mula sa Ukraine. Gaya ng sinasabi nila, para lang maayos muna ang kanilang mga pinsala at pagkatapos ay itutuloy pa rin ang digmaan dahil wala namang naniniwala sa tunay na layunin ng Kremlin para sa kapayapaan. Sige, sa episode na ito, talakayin natin agad kung paano nangyari na ngayong araw, kalahati ng sinakop na Crimea ay nawalan ng kuryente. At bakit lalo pang dumarami ang mga pag-atake sa Russia ngayon? At ngayon, nagbigay ng sariling prediksyon ang Institute for the Study of War at sinabing sa susunod, sa geometric progression, lalo pang dadami at dadami ang bilang ng mga pag-atake. Ayan, pag-uusapan din natin ang mga epekto. Siyempre, ang mga epekto ng mga pag-atake sa Crimea. Nagiba ang taktika ng sandatahang lakas ng Ukraine dahil thermal power plant ang tinamaan. Ayan, pagkatapos nito, nawalan ng kuryente ang kalahati ng Crimea. Talakayin natin ito. Ako, si Alexei Pechi. Bago magsimula, pakisubscribe sa channel, mag-like, mag-comment at i-follow ang aking Telegram channel na Pechi News. Nasa video description ang link nito. Kaya, patuloy ang malalakas na pag-atake ng mga Ukrainian drone sa sinakop na Crimea at sa Kuban para tuluyang maputol ang lahat ng logistika sa kipot ng Kerch. Tulad ng alam natin, dati nang inatake ng mga Ukrainian drone ang daungan sa Kerchensk at ang port ng Kavkaz sa kabila sa teritoryo ng Russian Federation. Alam din nating hindi bababa sa 3 ferry ng Kerch Crossing ang nadamay sa pag-atake. Ngayong gabi, tinamaan ng pag-atake ang malaking substation ng kuryente na Nasosnaya 2 sa distrito ng Sovetski. Siguradong nagkaroon ng sunog sa lugar. Makikita ito sa satellite images ng NASA Farshot Firms. Ipinahayag din na may tama ang isa pang substation na nagbibigay kuryente sa pumping station sa Hilaga sa nayon ng Nikolayevka. Dahil sa pag-atake, nawalan ng kuryente kaninang umaga sa Evpatoria at sa mga distrito ng Krasnoyarski, Krasnoperekopski, Sakski, Jankoyski at Krasnogvardeyski. Sa totoo lang, halos kalahati ng Crimea ay nawalan ng kuryente, kasunod ng balitang hindi na ibinebenta ang gasolina sa mga gasolinahan. Pangalawang beses na ngayong linggo, tinamaan ang oil depot sa pantalan ng Kerch at hindi pa rin napapatay ang apoy mula pa nung pag-atake noong Agosto 21. At naapektuhan din ang oil repair terminal sa port ng Kavkaz sa Kuban. Sa parehong lugar, nagkaroon ng malalaking sunog. Tinamaan din ang pasilidad ng test terminal para sa paglilipat at imbaka ng mga produktong petrolyo. Isa itong malaking port logistics complex sa Kerch na nakalaan para sa imbaka na transshipment ng mga produktong petrolyo at liquefied gas. Nagkaroon din ng malaking sunog sa plantang thermal sa lugar ng Arsintsevo sa Kerch at tinamaan din ang tangke na mabigat na fuel oil sa pasilidad ng imbakan. Ngayon, umabot na ng 50 kilometro ang haba ng usok mula sa nasusunog na container. Mayroon ding naitalang sunog sa entrada ng Kerch at sa may bayan ng Bagirvo na 15 kilometro mula sa lungsod kung saan matatagpuan ang mga posisyon ng mga Russian Air Defense System S-300 at S-400. Bukod sa pag-atake sa daungan at oil depots, pinupuruhan na rin ng sandatang lakas ng Ukraine ang Russian Air Defense. Bukod pa rito, may sunog din sa istasyon ng tren na Yuzhnaya sa Kerch. Mamabandang alas 7 ng umaga,
Tuluyang isinara ang trapiko sa Kerch Bridge habil may mga ulat na may pinabagsak na kung ano mismo sa ibabaw ng Crimean Bridge. Aktibo ang ginawang operasyon ng depensang panghimpapawid ng Russia. Nagkaroon din ng sunog dahil sa mga pagsabog sa Arabatskaya Strelka kung saan nakaistasyon ang mga unit ng Russia. May ulat na unti-unti na silang umaalis at tumatakas, pero hindi ko muna pangungunahan ng mga pangyayari. Gusto ko lang banggitin na ang mga sundalong Ukrainian ay nagpapahiwatig na yon na unti-unti nang umaatras ang mga Ruso papaloob sa sinakop na peninsula palayo mula sa mainland ng Ukraine. At sa Simferopol, may ulat na nasunog ang mga tindahan at mga pagawaan malapit sa mga bodega ng chain ng tindahan na Dobrotsen. Ayan, at pagkatapos nito, sa teritoryo ng inaneksa na Crimea dahil sa isang pag-atake sa gabi. Ibig sabihin, alam na tinamaan ang isang malaking istasyon ng kuryente sa Sovietsky District at pagkatapos nito, nagsimula ang mga aberya sa kuryente sa kanluran at hilagang bahagi ng peninsula. Ayan, ito ay ayon sa opisyal na pahayag ng Crimenergo na nagsabi ng atkut mga technological na aberya sa mga linya ng kuryente. Iniulat na sa Yevpatoria, nagsimula nang humaba ang mga pila sa mga bangko dahil sinusubukan ng mga tao mag-withdraw ng pera sa gitna ng blackout. Dahil pagkatapos nito ay imposibleng mag-withdraw. Ayon sa Crimenergo, babalik ang supply ng kuryente sa loob ng isang araw. Gusto ko lang ipaalala na noong linggo, literal, nagpahayag si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine ukol sa mga pag-atake ng sandataang lakas ng Ukraine sa magkabilang panig ng Crimean Bridge matapos ang sunod-sunod na opensiba. Kasama ang mga elemento ng logistikang pandagat para sa pagdadala ng langis sa Krasnodar Krai at imbakan ng langis sa Kerch. Bago ito, binigang diin ni Mikhail Fedorov ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na pinuputol ng sandataang lakas ng Ukraine ang koneksyon ng Crimea sa Russia. Narito ang sinabi niya, dahil sa paggamit ng mga drone, nahihiwalay ang Crimea dahil sa mga drone at mukhang sa malapit na panahon ay magiging isla ito na maaaring magdulot ng hindi inaasahang epekto sa mga Ruso. Matapos simula ng sandataang lakas ng Ukraine ang pag-atake sa magkabilang panig ng Crimean Bridge, lalo na sa Krasnodar Krai at Kerch, matapos maabala at mahinto ang operasyon ng Kerch Ferry Crossing, nagsimulang magpayo ang mga Ruso sa kanilang mga supplier. Ibig sabihin, yung mga nagdadala ng gasolina, pagkain at iba pa. Papuntang Crimea, huwag dumaan sa Crimean Bridge, huwag gamitin ang Kerch Ferry Crossing, kundi dumaan sa sinakop na bahagi ng mainland Ukraine sa bandang timog. Sa tinatawag na rutang panlupa papuntang Crimea, pero malaki rin ang mga problema doon. Inanunsyo ng mga sundalo ng pangunahing tanggapan ng paniniktik ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na nawasak nila ang mga truck ng Russia na nagdadala ng kargamento sa pamamagitan ng sinakop na bahagi ng rehiyon ng Zaporizhia papuntang Crimea. Ipinakita rin ng ating mga tauhan mula sa GUR ang isang video kung saan makikita nagsasagawa ng operasyon ang tanggapan ng paniniktik sa sinakop na bahagi ng rehiyon ng Zaporizhia. Inatake ang mga truck na may kargamento sa tinatawag na land corridor papuntang Crimea. At sa video, makikita rin ang pagsira sa ilang unit ng kagamitan ng kalaban. At ayon sa ulat, ang mga pag-atake ay isinagawa ng mga drone mula sa unit ng malalayong pangimpapawid na drone. Ito ang unit na nasa pangunahing tanggapan ng intelihensya ng kagawaran ng tanggulang pambansa ng Ukraine. Ayon sa Institute for the Study of War, patuloy na pinapalakas ng Ukraine ang kanilang kampanya ng mga pag-atake sa mas malayo at katamtamang distansya. Sinusuri na ng mga oposisyong pahayagan ng Russia ang mga koordinada ng mga pag-atake ng Ukraine sa kadamitang militar at lohistika ng mga mananakop.
At ayon sa resulta ng pagsusuri, noong Mayo at Hunyo 2026, ang karaniwang lalim ng mga pag-atake ng Ukraine ay malaki ang itinaas. Kung dati, tinatamaan ang target ilang kilometro mula sa harapan, ngayon ay umaabot na ito sa 12-12 ng kilometro sa likod ng tropang Ruso. Kinumpirma ng Pranses na analyst na si Clement Molin sa pamamagitan ng mga video recording na hindi bababa sa 500 pag-atake ng Ukraine sa mga truck ng Russia noong Mayo at Hunyo ng taon. Sa panahon mula Mayo, sabihin natin ang pakiramdam ay parang kinakatawan mo ang estado bilang isang akademiko. Данные подтверждают еще. Noong Mayo at Hunyo, lumalim ang mga pag-atake ng Ukraine mula simula ng taon. Noong Mayo, mas naging aktibo ang puwersa ng Ukraine sa pag-atake sa likuran ng grupong Ruso sa direksyon ng Gulyay-Polye at Orekhov. Binobomba ang bahagi ng M14 Rostov-Crimea na highway sa timog kanluran ng Donetsk Oblast at silangan ng Zaporizhia. Noong Hunyo, humina ang mga pag-atake sa mga direksyong ito dahil nagbago ng bahagya ang focus. Kasabay nito, inilipat ng mga sundalong Ukrainyano ang kanilang focus sa pansamantalang sinakop na rehiyon ng Kherson at Crimea. Lumawak ang kampanya ng mga pag-atake sa likurang lugar ng tropang Ruso sa mga direksyong Pokrovsk, Kostiantynivka at Sloviansk. At ayon sa pagtataya ng Institute for the Study of War, ang mga puwersang Ukrainyano ay nagsagawa ng hindi bababa sa 210 pag-atake ng katamtamang layo sa mga sinakop na teritoryo noong Mayo at 145 na ganitong pag-atake noong Hunyo sa kasalukuyang panahon. Ito ang mga napatunayan na veripika at sinusuportahan ng mga video recording at iba pa. Вот. Bukod dito, tumataas din ang abot ng mga drone ng Ukraine. Paalala lang, noong ika-21 ng Hunyo, sinabi ni Zelensky na ang mga bagong drone ng Ukraine na Firepoint ay nakatama na ng mga target sa layo na higit sa 2,000 kilometro. Naganap ito sa Tyumen Oblast nang tamaan ang refinery ng langis. Nagbahagi rin ang Institute for the Study of War ng ilang kawili-wiling numero. Batay sa geolocation data ng mga analyst, nagsagawa ang Ukraine ng hindi bababa sa 18 pag-atake sa mga pasilidad ng langis ng Russia noong Abril 33 noong Mayo at 28 ngayong Hunyo hanggang sa araw na ito. Ibig sabihin, alam nyo na mabilis dumami ng exponential ang ganitong mga pag-atake. Sa gitna ng lahat, ngayong araw naroon si Lavrov, ministro ng ugnayang panlabas ng Russia. Федерации выступал. Nagbigay ng talumpati at sinabing handa na ang Russia na bumalik sa negosasyon kasama ang Ukraine, pero mula sa huling punto ng kanilang pagtigil. Para patunayan na kay Lavrov, nilalang ng Russia na parang barbaro at di dapat pagkatiwalaan, isasalin ko na lang sa dulo ang maikling bahagi ng video kung paano siya sumagot sa mga mamamahayag. Mula sa Yemen, na yon ay nagtatanong sa kanya. Doon ay nagkomento siya tungkol sa sitwasyon sa gitnang silangan. Sinabi niya na ang Estados Unidos at Israel ay nang walang anumang provokasyon ay nagsimula ng hindi makatarungang digmaan laban sa Iran. Nang tanungin siya ng mga mamamahayag mula Yemen, ito ang kanyang sagot sa kanila. May gusto sumbok? Nahulaan ninyo. Ayos na rin yun. Sige, Yaman. Hindi, wala na talagang lahat. Dito ko natatapusin, ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito, mag-subscribe sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Yun lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, ang mga subtitle ay ginawa ni Dima Torzo.